Kahit marami pa ang kumesyon sa pagmamahalan niyong dalawa, gagawin mo ang lahat para ipaglaban siya. Ako nga pala si Almond, 34 years old. Isang simpleng taong nagmamahal ng totoo. Maaaring may mga nabasa, napanood, o napakinggan na kayong mga kwentong kakaiba pagdating sa larangan ng pag-ibig. Kapag natapos nyo ng pakinggan ang kwento kong ito, maaaring kakaiba rin ang maiisip nyo dito. Hindi na rin ako magtataka kung magkakaroon ng mga paghuhusga, hindi lang sa akin, kung hindi pati na rin sa mga taong kasali sa kwento ko. At eto rin yung dahilan kung bakit minabuti kong palitan ang mga pangalan namin. May isang taong napakahalaga sa akin na ayokong lalo pang masaktan sa mga sasabihin ng ibang tao. Kaya lang, ako ay nagdesisyon na ibahagi sa inyo ang kwento ko dahil eto ang paraan ko para maipakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Rosel, mahal, pwede bang mag-request sa'yo? Ano ba, Elmon? May ginagawa ko dito. Wala ka namang ginagawa eh. Nagsiselfone ka lang dyan, oh. Sino ba yung kachat mo? Wala ka na doon. Basta wag mo akong istorbohin. Ito naman, no. Naglalambing lang ako sa'yo eh. Sige na. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo na ako. Ano ba? Ano bang gusto mong gawin ko? Naman, nakakainis yung istorbo. Papamasahe lang sana ako sa likod eh. Okay lang ba? Gusto mo sagutin ko yung tanong mo? Hindi. Ayoko magmasahe. Ha? Bakit naman? Papamasahe lang ako eh. Maliit na bagay lang naman yung hinihingi ko sa'yo. Wala nga ako sa mood magmasahe. Bakit ka ba naman milit? Rosel naman, no. Minsan lang ako maglambing sa'yo, hindi mo pa ako mapagbigyan. Kahit sandali lang. Mawala lang yung lamig sa likod ko. Sige na nga. Saan banda yung masakit sa'yo? Saan dito? Dito. Yan. Ito ba yung mamasahin ko? Pati dito. May lamig ako dyan eh. Yan. Dyan. Medyo diindihinan mo naman. Parang wala akong maramdaman eh. Huwag kang magreklamo. Minamasahe na nga kita eh. Yan. Konting din pa. Natamad ka ba? Ewan ko sa'yo. Huwag ka naman maraming sinasabi dyan. Ibinibigay ko na nga yung gusto mo, di ba? Minasahay mo nga ako. Wala naman ako maramdaman. Di wala rin. Ayusin mo naman. Bahala ka na nga dyan. Nagbigyan ka na nga, nagre-reklamo ka pa. Makapunta na nga lang sa kwarto. Sira lang yung araw ko sa'yo. Minsan lang ako magpamasahe sa kanya, nagdadabog pa. Kapag siya yung may hinihingi, wala naman siyang naririnig sa akin. Elmond, ano bang nangyari sa inyong dalawa ng anak ko? Nag-aaway na naman yata kayo. Ay, nandyan pala kayo na Marta. Wala lang po yun. Konting tampuan lang. Nagpapamasahe lang po ako, pero kung wala yata sa mood yung anak niyo. Ganun ba? Pasensyahan mo na yung anak ko. Ikilala mo naman yan. Madaling mairita. Oo nga po eh. Pero dati po kasi hindi naman siya ganyan sa akin. Ewan ko ba, habang tumatagal yung relasyon namin, lumalabas na yung ganyang ugali. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin sa kanya. Tapos na nga pala akong magpatulog ng, ng anak niyo. Kung gusto mo, pwedeng ako na lang yung magmasahe sa'yo. Ano po? Nay Martha, wag na po.
Nakakahiya po sa inyo. Huwag ka nang mahiya sa akin, Elmo. Ang tagal-tagal na nating magkasama sa bahay na to. Dapat nga komportable ka na sa akin. Kayo po. Kung okay lang po sa inyo, sige. Pasensya na po talaga sa inyo, Nay. Kung di lang po talaga nilalamig yung likod ko, hindi po ako makikiusap sa inyo. Maraming salamat po, Nay. Hindi ko alam kung bakit naging malamig sa akin ang partner ko magmula noong nagsama na kami sa iisang bubong kasama ang nanay niya. Hindi naman siya ganyan dati. Naisip kong baka nagtatampo siya dahil hindi ko pa siya niyayayang magpakasal. Pero siya naman ang nagsabing ayaw na muna niya at kontento na raw siya sa kung ano ang setup namin ngayon. Kapag tinatanong ko siya at nagpaparamdam na ako kung gusto na niyang magpakasal, naiirita naman siya. Kaya hindi ko na rin alam kung saan ba ako lulugar. Mabuti pa ang nanay niya. Kahit na hindi ko pa siya opisyal na biyanan, pero nararamdaman kong meron siyang pagmamalasakit sa akin. Ewan ko ba? Habang tumatagal, parang wala nang pakialam sa akin ang babaeng minamahal ko. Rosel naman eh. Pagod na ako galing sa trabaho tapos di nyo man lang ako tinitirhan ng ulam. Aba, malay ko. Ang akala ko kumain ka na sa labas, di ba? Kaya inubos na namin yung ulam. Ano? Kakain na naman ako sa labas. Rosel, nagsasawa na ako sa mga pagkain dun. Siyempre yung hinahanap ko ngayon, yung lutong bahay. Bakit kasi hindi man lang nagsabi na dito ka pala kakain sa bahay? Tapos ngayon nahanapan mo ko ng ulam? Di ba dapat, kahit di ako magsabi sa'yo, alalahanin mo man lang ako? Matik na dapat yun eh. Hindi ah. Wala kang sinabi na dito ka kakain kaya wala kaming tinira sa'yo. Ganun lang kasimple. O ngayon, kung nagugutom ka, edi gumawa ka ng paraan. Hindi yung sasakit pa yung ulo ko kakaisip kung paano kita papakainin. Sorry kung di kita nasabihan. Oh, sige na, maligo na. Lalabas na lang ako. Baka sakaling may makakainan pa ako. Yun nga lang, gabing-gabi na. Oy, Elmon, kaya na nga mangonsensya dyan. At hindi tatalab sa akin yan ha. Kung gutom ka, lumabas ka na. Baka mamaya, dyan malipasan ka pa ng gutom. Ako pa yung sisihin mo. Kapasok na nga lang sa kwarto nang makapagpahinga. Sisira yung gabi ko sa'yo eh. Ay, talaga nga naman. Salanan ko pa pala. Samantalang wala siyang lulutuin kung di dahil sa akin. Elmon, nagtalo na naman kayo ng anak ko. Ay nako, pasensya ka na sa kanya ha. Nay, hindi naman po. Di lang po kami nagkakaintindihan. O, sige, lalabas na po muna ako, Nay ha. Maghanap lang po ako ng mga kainan. Ay, teka lang, sandali. Pagod ka na, nagugutom ka pa. Kakayanin mo pa bang maghanap ng kakainan dyan sa labas? Wala naman po akong magpipilian, Nay. Ayaw po akong ipagluto ng anak niyo. Ay, naku, delikado nang lumabas sa ganitong oras. O ganito na lang, meron pang bangus dyan sa rep. Palalambutin ko lang. Kaya mo bang hintayin yon para maipagluto na lang kita? Talaga po, Nay. Ay, sige, Nay. Kung hindi naman po nakakahiya sa inyo, sige po, hihintayin ko po yung luto nyo. Buti po kayo, Nay, no? Iniisip niyo yung kalagayan ko. Samantalang yung anak nyo, parang wala nang pakialam sa akin. Ano, Elmon, masarap ba yung sinigang na bangus na niluto ko? Ay, Nay Martha. Sobrang sarap.
Ngayon na lang yata ako nakatikim ng ganto kasarap na ulam eh. Natutuwa naman ako na gustuhan mo yung luto ko. Matagal na rin akong hindi nakakapagluto eh. Kaya pagpasensyahan mo na rin si Rosel. At siya naman talaga yung madalas na magluto dito sa bahay. Alam ko naman po yun. Kaya lang po, hindi ko lang po maiwasang sumama yung loob ko sa kanya. Oo, naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Kahit nga ako, hindi na rin natutuwa sa minsang ginagawa niya sa'yo. Pero wala ganyan talaga yung ugali niya. Kahit dati pa, nako. Siguro, nagkulang lang din ako bilang ina sa kanya. Ay, nay, huwag po kayong nagsasalita ng ganyan. Para po sa akin, mabuting ina po kayo. Nakikita at nararamdaman ko po yung pag-aalala niyo sa akin. Kahit na di niyo naman po talaga ako anak. Ginagawa ko lang naman talaga kung anong tama, Elmon. Nahihiya na rin kasi ako sa ginagawa ng anak ko sa'yo. Salamat po, nay. Ewan ko po ba? Pasensya na po sa sasabihin ko pero parang hindi ko na nakikitaan ng pagbabago si Rosel eh. Habang tumatagal, parang nawawalan na rin ako ng gana sa relasyon namin. Kung minsan nga po, naisip ko, sana yung babaeng katulad niyo po yung nakilala at minahal ko. Hindi siya. Hindi ako nagbibiro sa mga sinabi ko sa nanay ni Rosel. Kung mas maaga lang sana akong naipanganak at nakilala na namin ang isa't isa noong dalaga pa siya. Siguro siya yung babaeng mamahalin ko, hindi ang anak niya. Hindi rin kasi naikasal si Nay Marta at iniwan din sila ng tatay ni Rosel noon. Hindi ko naman maintindihan kung bakit gano'n ang ginawa sa kanya ng lalaking yon. Kahit ngayong medyo may edad na siya, kitang-kita ko pa rin ang kagandahan ni Nay Marta. At isa pa, napakabuti ng puso niya. Sa simpleng pagluluto lang niya sa akin ng sinigang na bangus, naiparamdam niya sa akin ang kakayahan niya kung paano magmalasakit at magmahal ng totoo. Kung hindi lang magkaiba ang mga panahon namin, siguro siya ang babaeng makakatuluyan ko. Oh, Elmon, gabing-gabi na. Umiinom ka pa rin ng beer dyan? Matulog ka na. Ay, ising pa po pala kayo. Bakit hindi pa po kayo natutulog, nay? Ay nako, hindi ako mapakali sa'yo. Nag-aalala ako baka kung ano nang nangyayari sa'yo dito. Bakit naman po kayo nag-aalala? Umiinom lang naman po ako ng beer dito eh. Nag-away kasi kayo ni Rosal kanina. Matindi rin yung naging sagutan nyo. Ang akala ko nga magkakasakitan pa kayo eh. Hindi ko naman po gagawin sa kanya yun, nay. Kahit galit na ako, hindi ko po magagawang manakit ng babae. Mabuti kung ganon. Maganda nga yung ganyan eh. May control ka pa rin sa sarili mo. Kahit na anong mangyari. Pero sa totoo lang po, nay, nahihirapan na po talaga ako dyan kay Rosel. Talagang uubusin niya yung pasensya mo. Kapag nararamdaman niyang asar na asar ka na, lalo ka niyang sasadyain. Pasensya ka na talaga. Ako na yung humihingi ng tawad. Ako talaga yung nagkulang sa pagpapalaki dyan sa batang yan. Kaya ganyan ang ugali. Ay naman eh. Ano naman po kayo eh. Huwag niyo pong sisihin yung sarili niyo. Talagang ugali na yan ng anak niyo, nay. Wala po kayong kasalanan dun. Salamat kung ganon. Oh, Elmon, sige na. Mukhang okay ka naman dito. Pupunta na ako sa kwarto. Sige po, nay. Nais po. Istorbo ko pa po kayo. Pasensya na po. Okay lang. Gabing-gabi na. Matutulog na rin ako. Nay. Sandali lang. Medyo malungkot din pong uminom na mag-isa eh. Baka naman po, pwede niyo akong samaang uminom dito. Sige kung yan ang gusto mo. Akin na yung baso. Yan. Cheers, Nay! Cheers!
Masarap talagang uminom kapag may kasama, lalo na kapag yung kasama mo, sobrang ganda. Ikaw talaga, Elmon. Matanda na ako, no? Hinihiritan mo pa ako ng mga ganyan. Malakas na talaga yung tama mo, kaya mo nasasabi yan. Hindi po, Nay. Totoo po yung sinasabi ko. Kahit na medyo may edad na kayo, nakikita ko po yung taglay na kagandahan nyo. Sa totoo lang po, mas maganda pa kayo kay Rosel eh. Hoy, aba, hindi naman porket nag-away kayo ng anak ko, ganyan na yung sasabihin mo sa kanya. Mamaya dyan, dumating na yon, lalo pa kayong mag-away. Hindi po uwi ngayon yun. Galit na galit nga siya sa akin eh. Malamang kasama niya yung mga kabarkada niya ngayon. Hayaan mo na muna, baka nagpapalamig lang ng ulo. Huwag ka mag-alala, hindi man lalalaki ang anak ko. Sa totoo lang po, Nay, hindi ko na po iniisip yan. Bahala na siya sa buhay niya. Kung gusto niyang malalaki, di gawin niya. Huwag mo na ang isipin mo na yan. Imbis na palamigin ng biryang ulo mo ay parang lalong umiinit dyan. Huminahon ka lang. May naon naman ako eh. Nandiyan ka na. Kaya hindi na mainit yung ulo ko. Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan. Nanay ako ng kinakasama mo. Baka nakakalimutan mo. Alam ko naman yun. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo. Magmula nung pinagluto mo ako ng sinigang na bangus, hindi ko talaga maiwasang isipin. Ito yung pagmamahal na hinahanap ko. Kung naipanganak lang nga ako ng mas maaga, baka ikaw yung nagustuhan at minahal ko eh. Kaya lang, hindi pwede. Alam mo, nakikita ko yung pagtsatsaga at sakripisyo mo para sa asawa mo. Ang hanga nga talaga ako sa'yo eh. Tsaka, alam mo, ganyan yung klase ng lalaking hinahanap ko. Hindi ko nga rin maiwasang isipin na sana ikaw na lang yung lalaking nakilala ko noon. Pero alam naman natin pareho na kahit kailan hindi pwedeng mangyari yun. Kaya ito na ang huling beses na pag-uusapan natin ng bagay na to, ha? Hindi ko alam kung epekto lang ba yon ng ininom namin. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Pareho kami ni Nay Marta na pasimpleng umamin sa nararamdaman namin sa isa't isa. Kahit nakainom ako, alam ko masasabi ko ang mga bagay na yon sa kanya dahil makakakuha ako ng lakas ng loob sa beer na iniinom ko. Pero hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko galing mismo sa kanya. Hindi ko alam kung nalasing ba siya agad sa ininom niya o kumuha rin siya ng lakas ng loob habang wala sa bahay ang anak niya. Hinding-hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yon. Lalong tumindi tuloy ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Alam ko may isang taong masasaktan kapag sinunod naming dalawa ang bugso ng damdamin namin. Pero kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon, hindi ko pakakawalan yon. Mamahalin ko ang nanay ng kinakasama ko. Sinubukan kong kalimutan kung ano ang nangyari noong gabing nagkaaminan kami ng feelings ni Nay Marta. Hanggat maaari, ayoko pa rin namang maging komplikado ang buhay ko. Bumalik naman sa normal ang lahat. Inaaway pa rin ako ni Rosel kapag hindi niya nagugustuhan ng mga sinasabi o ginagawa ko. At nandyan si Nanay Marta para sumaklolo sa akin. Hanggang sa nagkaroon na naman kami ng matinding pag-aaway ni Rosel. Ayoko kasing ituloy niya yung balak niyang mag-abroad. Gusto ko na magkaroon kami ng pamilya. Pero siya, mas gusto niyang kumita muna ng mas malaking pera.
hindi niya pa rin ako sinunod dahil itinuloy niya pa rin kung ano ang gusto niya. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Hindi niyo rin siguro ako masisisi kung lalo pang mahulog ang damdamin ko sa nanay niya. Elmon, pwede ba kitang makausap? Oo naman, Nay. Wala naman akong ginagawa ngayon eh. Tungkol saan ba yan? Napansin ko lang kasi ang dumi-duming tingnan ng sahig natin dito sa bahay. Ay, oo nga, no. Dapat malinis na natin to. Oo nga, nangigitata na. Ang gusto ko sana, linisin at mapakintab ko. May alam ka bang pwede nating bilhin at gamitin para malinis ko itong sahig? Isa lang naman ang maaasahan pagdating dyan, Nay. Star Wax Floor Wax, kintab ay to the max. Oo nga pala. Bakit ko ba nakalimutan yan? Sige, bumili ka nga mamaya kung may oras ka. Tapos ako na yung bahalang maglinis dito. Hindi lang kita ibibili ng floor wax, pagsisilbihan pa kita. Ako na yung bahala maglinis at magpakintab ng sahig. Huwag mo lang alalahanin yan. Tumigil ka nga dyan. Ako na yung mag-aasikaso niyan. Ikaw na nga yung nagbabayad sa inuupahan natin dito eh. Wala lang sa akin yun, Nay. Alam mo naman lahat, gagawin ko para sa'yo eh. Helmon, napapansin ko lang, magmula nang mag-abroad yung anak ko, parang nag-iba yung pakikitungo mo sa akin eh. Nay, hindi ko yata alam yung sinasabi nyo. Ganun pa rin naman ako sa inyo ah. Hindi, actually parang masyado ka nang nagiging presko sa akin. Para bang hindi na nanay yung tingin mo sa akin kung paano mo ko kausapin. Yun ba? Ayaw nyo ba yun? Ang ibig sabihin lang naman nun, komportable na ako sa inyo. Komportable tayo sa isa't isa. Pero hindi mo dapat kalimutan na ako pa rin ang nanay ng asawa mo, Elmon. Para kasing minsan nawawala na yung pagrespeto mo sa akin eh. Parang iba na yung pakiramdam ko sa'yo. Nay, lilinawin ko lang. Hindi ko asawa si Rosel. Hindi pa kami nagpapakasal. Isa pa, ibang babae na yung bala kong pakasalan. Sige, magsasayang pa ako. Teka lang, Nay. Saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo dito eh. Kasi nga, may gagawin pa ako at nakalimutan ko na maglalaba pa nga ako eh. Nung una, yung sabi mo, magsasayang ka. Tapos ngayon naman, maglalaba ka. Ano ba talaga? Basta marami akong gagawin kaya mamaya na tayo mag-usap. Iniiwasan mo ba ako? Iniiwasan mo bang marinig yung gusto kong sabihin sa'yo? Elmon, marami talaga akong gagawin. Siguro kung ano man yung sasabihin mo, mamaya na lang. Martha! Mahal kita. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ngayon lang ako naging pinakasigurado sa buong buhay ko. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko. At alam ko rin kung ano yung nilalaman ng puso ko. Hindi totoo yan. Kahit itanggi mo, hindi mo maitatago sa akin kung ano yung totoo. Sa ikinikilos mo pa lang ngayon, halatang halata ka na eh. Hindi mo pinag-iisipan yung mga sinasabi mo? Nakakabastos ka na. Baka nakakalimutan mo. Dapat ginagalang mo ako. O ano? Tahimik ka, di ba? Kaya alam kong pareho lang tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Elmon, hindi pwede balito. Paano naging mali ito? Kasalanan ba natin kung nagmamahalan tayo? Ano na lang ang sasabihin ng ibang mga tao kapag nalaman nila yung tungkol sa atin? Isa pa magkakasala tayo at masasaktan natin si Rosel kapag tinuloy natin Wala na to. akong pakialam. Hindi ko na siya mahal. Ikaw yung nagpapahalaga at nagmamahal ng totoo sa akin eh, hindi siya. Kaya ikaw ang pakakasalan ko, hindi ang anak mo. Hindi ko aakalaing dumating na rin ang tamang panahon para sa aming dalawa. Hindi ko na napigilan ang pagsabog ng nararamdaman ko para sa kanya. At ganun din naman siya para sa akin. Sa sobrang pagmamahal namin sa isa't isa, nagpakasal na agad kami. Alam naming may mga masasaktan kami sa ginawa namin, lalong-lalo na si Rosel. Pero napag-usapan naming
Saka na lang namin iisipin kung ano ang gagawin. Ang mahalaga, magawa na naming maging formal at sagrado ang pagmamahalan namin. Wala akong pagsisisi sa naging desisyon ko. Maaring mas matanda nga sa akin si Marta, pero siya talaga ang babaeng hinahanap-hanap ko. At maswerte akong siya ang naging asawa ko. Hindi katulad ng anak niya. Napaka mapagmahal, malambing at maasikaso siya sa akin. Pero syempre, dahil siguro sa kakaibang sitwasyon at agwat ng edad naming dalawa, may mga taong hindi tanggap at kinukutya ang aming relasyon. Elman! O ngayon ka lang ulit napadaan dito ah. Oy, Jeric, Dino, kumusta? Oo nga may binili lang kasi ako dyan. Kaya dito ako dumaan. Iwasan mo yata kami pare. Hindi naman. Di lang talaga ako madalas dumaan dito. Medyo malayo kasi sa bahay. Naku nandito ka na rin lang. Pagayan mo na kami dito. Minsan ka lang dumaan, no? Hindi ako pwede pare. Pasensya na ha. Bakit naman hindi? Ba, dati hindi ka naman tumatanggi sa amin ah. Biglaan kasi to Tsaka alam nyo na, iniintay kasi ako ng asawa ko sa bahay. Naku, asawa mo ba talaga yun o nanay mo? Jeric, wala namang ganyanan pare. Pasensya ka na dito kay Jeric Elmond ah. Alam mo naman to, malakas mang good time. Oy Elmond, ay pare, biro lang yun ah. Baka masyado mong seryosohin eh. Okay lang yun pare. Hindi, umupo ka na lang dito. Samahan mo na kami para hindi na kami mangulit sa'yo. Oo nga. Marunong naman yata mag-chat yung nanay mo eh. Asawa mo pala. Sabihan mo na lang ha. Si Raulo to. Elmond pare, huwag mong pansinin yan ha. Tumitigil na nga ako dito eh. Basta, uminom ka na lang muna dito bago ka umuwi. Sige na. Sige pare. Pero mabilis lang ako ha. Hinihintay talaga ako ng asawa ko Yan ang masunuring anak, Steve. Asawa pala. Oo. Si Elmond, tayo mo ha. Di na ako nagsabi niya, si Jeric na yon ha. Okay lang pare. Mabuhay ang bagong kasal! Abuhay! Cheers tayo mga pare! Cheers! Ay, teka, matanong nga kita, Elmond. Ano bang pumasok sa isip mo para pakasalan mo yung nanay ng asawa mo? Hindi ko asawa si Rosel. Naging kalivin ko lang siya. Si Martha ang naging asawa ko. Kung sa bagay, kahit naman may edad tong si Aling Marta chikas na chikas maganda pa rin. Di ko rin ito masisisi tong kumpara natin si Elmo. Oo nga, di ba? Maganda nga pero makinis pa rin kaya yon. Mabango, baka hindi na, mukhang makunat na Tsaka teka, mabubuntis pa ba yun? Hindi na yata dinadalaw yun Kanina ka pa! Oo, teka. Elmo, pare, umalangon ka lang, nagbibiruan lang naman tayo. Bakit? Nakikipagbiruan ba ako sa inyo? Nakikisama ako na maayos dito Tapos babastusin nyo lang pala yung asawa ko? Isa pang beses kong marinig yan galing sa inyo, buburahin ko kayo sa mundo. May mga tao talagang hindi makaintindi sa relasyon namin ni Marta. Marami sa mga kapitbahay namin ang pinagchichismisan kaming dalawa. May mga ibang tumatawa habang naririnig ko ang harap-harapang pagbubulungan nila. Sinasabi ko na lang kay Marta na wag na silang pansinin dahil nakikita kong nasasaktan na talaga siya. At masasabi kong iba talaga kapag totoo ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Dahil kahit ano pang sabihin ng mga ibang tao sa amin, nananatili pa ring matibay ang relasyon naming dalawa. Hindi kami papatinag sa kung anuman ang iisipin nila sa amin. Bahala sila sa buhay nila. Basta ang mahalaga sa akin, magkasama kami ni Marta. Gagawin ko ang lahat para proteksyonan siya. Pero may isang taong nasasaktan at hindi papayag na maging maligaya
kaming dalawa. Marta, mahal. Luto na ba yung ulam? Luto na, mahal. Maghahain na lang ako. Yung, masarap na naman yung ulam, panigurado. Basta yung mahal ko yung nagluto. Susinuuto mo na naman ako. Ano ba yung ulam natin ngayon? Eh di syempre, yung paborito mo, sinigang na bangus. Sabi ko na nga ba yun yung naamoy ko kanina pa naalala ko tuloy. Nang dahil dyan sa ulam na yan, kaya ako na in love sa'yo. Ewan ko sa'yo. Sige na, umupo ka na't namakain na tayo. Sino kaya yun? Hindi ko nga alam eh. Tsaka bakit naman ganun makakatok para lang wawasakin yung pintuan naman natin? Usapin ko na lang kung sino man yung kumakatok na yun. Baka may problema. Almot, mag-ingat ka. Parang iba yung nararamdaman ko sa kanya. Huwag kang kabahan. Walang mangyayaring masama sa akin. Basta dyan ka lang. Ako na bahala dito. Rosel? Hi, Almond! Kumusta naman kayo ng nanay ko? Ay, oo nga pala. Kumusta kayo ng asawa mo? Bakit di ka man lang nagpasabi na darating ka pala? Pasok ka. Sigurado ka? Welcome pa ba ako sa bahay na to? Kaya ko lang naman naitanong kasi hindi na ako yung kinakasama mo dito. Yung nanay ko na. Ay, oo nga pala. Hindi mo lang pala siya basta kinakasama. Asawa mo din siya. Siyempre, welcome ka pa rin naman dito eh. Ano ba naman yung tanong mo? Sumabay ka na sa amin. Kakain na kasi kami. Rosel, anak, kumusta? Pasensya ka na. Alam kong nabigla ka sa mga nangyayari. Gusto ko sanang humingi ng pasensya. Hindi kita papatawarin pa! Rosel! Ano ba? Bitawan mo siya, nanay mo yan! Awat na! Tumigil ka na! Sinabi ko nang awat na eh! Mga hayop kayo! Wala lang ako kung ano na ng kalokohan yung ginagawa niya! Hindi kalokohan to! Mahal namin ang isa't isa! Rosel, patawarin mo ako, anak! Anak! Ako anak mo! Kung talagang anak mo ko, hindi mo ko dapat iniputan sa ulo! Hindi mo dapat inagaw sa akin yung lalaking mahal ko! Mahal! Mahal! Alam mo ba yung sinasabi mo? Magmula nang nagsama tayo dito, hindi ko naramdamang mahal mo ako! Ang nanay mo yung nagparamdam sa akin ng pagmamahal, hindi ikaw! Ang tagal ko nang hinintay na alukin mo ako ng kasal. Pero hindi mo nagawa. Kaya nga ako nag-abroad eh. Para makapag-ipon kung sakaling makapagpamilya na tayo pero ayaw mo naman. Kaya naman pala, yung nanay ko pa ang gusto mong pakasalan at hindi ako. Alam mo naman pala eh! Ayoko na sanang magsisihan tayo dito. Pero kasalanan mo rin kung bakit nangyari to eh. Naiintindihan kong nasaktan ka ng dahil sa ginawa namin. Pero masaya na kami eh. Huwag mo na kaming guluhin. Kung gusto mong matahimik na tayong lahat, pabayaan mo na lang kami. Pasensya ka na. Oo, minsan din tayo nagmahalan. Pero hindi na ikaw yung mahal ko. Ang nanay mo na yung laman ng puso ko. Nagbanta si Rosel na ididemanda niya raw kami dahil sa kasalanang nagawa raw niya o nakasalanang nagawa raw namin sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yun dahil kung hindi ako nagkakamali, legal naman ang pagpapakasal namin ni Marta. Pareho kaming walang sabit noong naging mag-asawa na kami. Iniintindi na lang namin siya dahil alam naming nasaktan din siya sa nangyari. Pero hindi naman pwedeng nang dahil lang sa kanya, ay isusuko ko na ang pagmamahal ko para sa nanay niya. Sa ngayon, dumadaan pa rin ang relasyon namin ni Marta sa pagsubok dahil nga sa pangmamata at pangmamaliit ng mga tao sa paligid namin. Pero gaya nga ng sinabi ko, wala kaming pakialam. Siguro, may mga nasaktan kaming mga tao, pero wala naman kaming inaagrabyado. Sino sila para husgahan ang pagmamahalan ng dalawang tao? Binabalak nga naming magkaroon ng anak, pero dahil mukhang malabo na yan,
Dahil sa edad ni Marta, gusto naming subukang mag-ampon. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pakikinig sa kwento namin ng asawa ko. Nagmamahal, Almond. But anyway, sa kwento natin, bagamat tawa tayo ng tawa dito, may part na nasasaktan ng dahil sa pagmamahalan ni Elmond at si Marta. Dahil nga naman itong si Elmond, ang kanyang girlfriend noon ay ang anak ni Marta na si Rosel. So, anong nangyari? Bakit tinalo mo yung nanay ng girlfriend mo? Diba? Pero sabi nga nila, hindi mo daw mapipigilan ng puso para magmahal. Pero sana, dumating tayo sa punto na dapat nasa tama tayo kapag nagmamahal tayo. Mahirap kasi yun eh. Magnanay yung tinalo mo. Ang pinakamasaklap dito, hindi na magkakaayos yung mag-ina. Dahil nandyan ka, idol. Dapat sa umpisa pa lang iisipin natin yung magiging consequences ng ating magiging action, idol. Kung ayaw mo na kay Rosel, sana binitawan mo na lang siya. At kung may pagmamahal ka sa nanay niya, sana umiwas ka sa tukso, idol. Dahil in the first place, you are still in a relationship. Kumbaga, pagtataksil ang ginawa nyo, idol. At sabi nga nila, anumang pagtataksil, anumang mali sa pag-ibig, merong karma yan, idol. At ngayon, natatamasan nyo na yon. Hindi ko sinasabing tama yung sinasabi ng ibang tao na, alam mo yon, na kutsain nila kayo. Dahil kung tutuusin, kung wala naman naging kaso, di ba? Kung hindi mo naman naging girlfriend yung anak niya, it's okay lang eh. Kung nakilala mo si Marta nang kayong dalawa lang, walang involved na iba, all I can say is, pwede niyong ipaglaban ang inyong pagmamahalan. Sabi nga nila, age doesn't matter when it comes to pag-ibig, di ba? Pero, sang-ayon lang ako kapag wala kayong naagrabyadong ibang tao. Pero this time kasi, meron eh. Pero bagamat ganun ang nangyari, sana, andyan na kayo sa sitwasyon na yan, kailangan ninyong ayusin ang mga nasirang samahan. Eto, magbibigay ako ng advice para kay Elmond. Kay Elmond muna. Minsan kapag hindi natin nararamdaman ang pagmamahal sa taong kasama natin, mahirap manatili, tama naman yon. Pero bago tayo gumawa ng matinding desisyon, dapat mas malinaw ang komunikasyon at subukan muna ang lahat para ayusin ang relasyon. Ang pagmamahal kasi, Idol Elmond, hindi lang laging pakiramdam lang. Kailangan din ng commitment at respeto. At para naman kay Rosel, ito yung ex-girlfriend ni Elmond, anak ni Marta. Hindi sapat ang pagmamahal na hindi pinapakita, idol. Kung mahal mo ang isang tao, dapat maramdaman niya yun, kahit sa maliit na bagay. Minsan, huli na natin kasi nare-realize ang halaga ng isang tao kapag nawala na sila. At para naman kay Marta, totoo naman talaga. Hindi natin mapipili kung kanino tayo mahuhulog. Pero may mga sitwasyon na dapat alalahanin ang magiging epekto ng ating desisyon. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman, kundi pati na rin sa kung sino ang masasaktan. And last but not the least, idol. Eto ang pag-ibig ay masarap kapag totoo. Pero mas nagiging masarap kapag ito ay dumadaan sa tamang proseso at may respeto sa ibang tao. Kung may masasaktan sa desisyon, pag-isipang mabuti
kung ito ba'y pagmamahal o pansamantalang damdamin lang. Sa huli, walang mali sa magmahal, pero mali kapag ang pagmamahal ay nagiging dahilan para makasakit ng iba.